Yan ang nararapat mong gawin, Ivan. Wika ni Isabel sa lalaki. Noon ay nakaupo silang dalawa sa hardin ng bahay. May distansya ang kanilang pagkakaupo, ngunit magkahawak naman ang kanilang mga kamay. Wala na akong maisip na ibang paraan para hindi ka mapahamak, Isabel. Ayokong masaktan ka. Bakit ba ayaw mo pang tigilan ang ginagawa mo? Kailangan ko itong gawin, Ivan. Para kay Marco. Para sa kanyang ginagawa kong ito. Sabay tayo niya palayo sa binata. Pero hindi pa ba sapat ang mga napatay mo para sabihin mo na ipaghiganti mo na siya? Ayoko kitang mapahamak, Isabel. Hawak niya sa magkabilang balikat ng babae. May 3 pa akong dapat singilin, Ivan. Hindi pa ako tapos. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisingil ang mga dapat magbayad sa pagkamatay ni Marco. At wala ni Suman, kahit na ikaw pa ang makakapigil sa akin. Kailangang may paghiganti ko ang aking pinakamamahal. Sabay takbo nito palayo kay Ivan. Naiwan ang lalaki na nakatulala para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang sabihin ni Isabel na mahal niya ang kanyang pinsan. Sawa na siya ni Isabel, isang palamuting. Hindi niya maiwasang masaktan. Mula pa ng una niya itong mapanaginipan ay may kung anong karisma ng estatwa na humihila sa kanya. At sa maraming mga araw na nakakasama niya ito at nakakaisa ay unti-unti na niya itong minahal. Mahal, napapailing na lang siya. Tama bang mahalin niya ang babaeng ito na may iba palang minamahal? Ngunit mas tama bang mahalin ang babaeng ito? Gayong hindi naman ito isang tunay na tao, kundi isang estatwa lamang. Isang obra ng kanyang pinsang si Marco. Nakatanaw lang sa isang sulok si Amy sa mga nagaganap. Dinig na dinig niya ang mga sinabi ng babae kay Ivan at nasasaktan siya para dito. Kahit naging on and off ang kanilang relasyon, ay totoong minahal niya ito at hindi rin siya makakapayag na masaktan ito nang dahil sa pag-ibig. Aking kaiban, ako lang ang dapat mong mahalin. Nawalay napaluhan na siya sa isipin may ibang babaeng mahal si Ivan. Sa di kalayuan ay napahinto si Isabel sa pagtakbo. Alam niyang nasaktan niya si Ivan. Alam niyang hindi tama na sabihin niya rito na si Marco pa rin ang kanyang mahal. Ngunit alam niya rin kailangan niyang tapusin ang nasimulan. Alam niyang kailangan may paghintinti niya si Marco. Aminado siyang mahal niya ang kanyang manlilikha. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti na rin niyang minamahal si Ivan. Pero aminado rin siyang walang patutunguhan ng kanilang relasyon, isang tao at isang estatwa. Matutulad lang si Ivan sa kanyang pinsan. Tatanda lang ito na mag-isa sa buhay samantalang siya ay mananatiling isang estatwa. Isang estatwa na nagkakaroon lang ng buhay tuwing sasapit ang hating gabi. Sa huli ay pinahid niya ang kanyang luha at nagsimulang maglakad. Ni hindi alam kung saan siya patungo. May 3 pa siyang kailangang singilin. May 3 pang dapat na magbayad. Ngunit muli siyang napahinto. Kahit anong gawin niya, hindi niya mapagtanto kung anong gagawin niya matapos niyang singilin ang mga pumatay kay Marco. Saan na siya pupulutin? Sino ang tatanggap sa kanya? Noon ay muli siyang napaluha hanggang sa makita niya ang anino ng isang babae na papalapit sa kanya. Si Amy. Ikaw, hindi na ako natatakot sa iyo. May nginig pa sa tinig nito. Talaga, nangingiting wika ng babae. Humakbang siya palapit dito at nakita rin niyang humakbang ito patras sa kanya. Yan ba ang hindi takot? Ilang hakbang pa lang ay umaatras ka na. Natatawa niyang sabi sa kaharap. Bakit mo sinasaktan si Ivan? Mahal ko siya. At kahit kailan hindi mo siya maaangkin, may galit na sa tinig nito. At sino naman ang may sabi na inaagaw ko sa iyong lalaking yan? Walang patutunguhan itong pag-uusap nito. Mabuti pa ay umuwi ka na kay Ivan at maghanda ka na sa inyong pag-alis. Noon ay tumalikod na si Isabel sa babae. Hindi ito kasama sa mga taong dapat niyang singil. Hindi niya ito masasaktan. Bilang isang babae, naiintindihan niyang nasasaktan ito sa nakikitang nangyayari sa kasintahan. Ngunit wala rin ito sa posisyong sisihin siya na sa nararamdaman ni Ivan. Kahit kailan hindi niya diniktahan ng kahit sino mong lalaki na mahalin siya. Saan ka pupunta? Labanan mo ako. Matirang matibay. Hamon ito sa kanya. Napahinto at namagtingin na lang si Isabel sa tinura nito. May pilya sa mga ngiti niyang humarap muli kay Amy. Tinatanggap ko ang hamon mo. Kitang-kita niyang napalunok ito sa takot at kaba. Noon naman biglang nagapoy ang 2 kamay ni Isabel. Unti-unting umangat ang kanyang katawan mula sa lupa na animoy parang lilipad. Dahan-dahan siyang lumapit kay Amy. Nakalutang sa hangin. Laking gulat naman ang babaeng naghamon sa nakitang ginawa niya. Noong una ay pilit ni Amy ang maging matapang. Ni hindi siya kumikilos sa pagkakatayo sa kanilalagyan. Ngunit papalapit na ito ng papalapit. Ramdam na ramdam niya ang takot at mula ay napaihi siya sa kanyang pantalon. Bago pa man tuluyang makalapit si Isabel ay agad na siyang kumaripas ng takbo ni hindi nilingon ng babae.
Ikinatawa naman ito ni Isabel. Wala siyang balak saktan si Ami at hindi niya yun dapat gawin. Tinakot lang na ito para mapilitan ng umuwi ng Manila para tuluyan siyang mawalay kay Apan, ang lalaking unti-unti na niyang minamahal. Natuloy nang lumuwas ng Maynila sina Ivan at Ani. Kailangan na niyang mailayo ang kasintahan kay Isabel. Hindi na niya alam kung paano pagtatakpan kung at paano bakit nagkakabuhay ang estatwa. Hindi lahat ay nakakaintindi. Hindi lahat ay matatanggap ang ganitong sitwasyon. Ngayon ang unang gabing wala si Ivan. Nakalugmok lang si Isabel sa higa ng binata. Kahit tatagal niya niyang umiiyak. Ngayon ay natitiyak niyang may pagtingin na rin siya dito. At masakit sa kanyang isipan na hindi niya alam kung totoong babalikan siya nito. Nasa gayon siyang kalagayan na may marinig siyang mga yabag sa labas ng kwarto ni Ivan. Dahan-dahan siyang sumilip upang matiyak kung ano at sino ang mga taong iyon. Ang ama ni Ivan at laking gulat ni Isabel nang makita niya kung sino ang kausap niya. Natitiyak niyang isa ang lalaki yun sa pumatay kay Marco. Sinabi ko na sa inyong mag-ina muna kayo ng lugar, di ba? Hindi na natin maintindihan kung bakit isa-isang namamatay ang mga kasamahan ninyo. Bakit pati ako ay madamay dyan? Galit nitong sabi sa kausap. Sige, bossing, magpapahinga muna kami sa kabilang bahay. Pero kailangan mo kami bigyan ng perang panggastos. Sabay lahad ng kamay nito sa ama ni Ivan. Heto, magsialis na kayo. Halos ipagtulakan na nito ang mga lalaking kausap. Isang buga ng usok ng sigarilyo ang pinakawala ni Emmanuel. Noon ay nasa hardin siya ng kanilang mansyon at nag-iisip ng mga nangyayari sa paligid. Nasa ganun siyang pagmumuni ng matanawan ng isang napakagandang babaeng noon ay papalapit sa kanya. Malapor sila ng kutis, mahaba at makintabang itim nitong buhok. Kitang-kita ang ganda ng hugis ng katawan nito sa manipis na kasuotan. Kaya tagal na rin yung walang nakakaniig na babae. Matanda na ang kanyang asawa at bahira pa sa patak ng ulan siya mapagbigyan nito. Isang halik sa labi ang ibinigay sa kanya ng babae at tuloy ang nagpagising sa kanyang pagkalalaki. Anong pangalan mo? Usisa niya sa kaharap. Malambot ang mga labi nito. Lalong nainganyo si Emmanuel na magsimulang magtanggal ito ng saplot sa katawan. Ikiniya pa ang isa niyang kamay na mahawakan ang kaumukan ng dibnit nito. Halos mapapikit naman siya ng mahawakan ito. Unti-unti ay naramdaman niyang bumaba ang mukha nito sa may duko ng kanyang tenga. Ako si Isabel. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lalaki. Kilala niya ang pangalang iyon. Iyon ang pangalan ng babaeng sinasabing pumatay sa grupo ng mga nanloob sa kanilang bahay at pumatay kay Marco. Unti-unti ay naramdaman niya ang pagdurugo ng kanyang mga labi at ilong. Namamanhid na rin ang kanyang mga paa at halos hindi na ito may galaw pa. Ikaw palang pinuno ng grupong pumatay kay Marco. Marapat na ako naman ang pumatay sa iyo. Noon ay nag-aapoy na ang mga mata ni Isabel sa galit. Tuluyan ang napalitan ng kanina lamang ay maganda niyang anyo. Ngayon ay may tuturing na isa sa iyang halimaw. Halimaw na handang pumatay sa kumitil sa buhay ng kanyang pinakamamahal. Halos kalahati ng katawan ni Manuel ay napapalibutan na ng simento. Pati ang kanyang mga labi at mata ay naagusan na rin ng dugo. Alam niyang ito na ang katapusan niya. Ngunit bago pa man lamunin ng simento ang buo niyang katawan at tuluyang maubos ang dugo ay unti-unting lumapit sa kanya si Isabel. Kitang-kita niyang mapupulang mga mata nito. Kitang-kita niyang mga nagngangalit nitong mga ngipin. At sa pagtaas ng mahahaba nitong kuko ay ang katapusan ng kanyang buhay. Sa paanan ni Isabel ay tumilapon ang ulo ni Manuel. Tuluyan ang napasubsob. Sila, Isabel sa iyak. Kailan ba matatapos ang kanyang pagpatay? Kailan niya tuluyang may paghihiganti si Marco? Noon ay hindi lang si Isabel ang umiiyak. Nandun din si Matilde ang asawa ni Emmanuel. Noon lamang ang umiyak para sa asawa. At ngayon sila man ang maghihiganti. Hinintay niya ang tuluyang pagsikat ng araw. Hinintay na bumalik sa pagiging estatwa si Isabel. At sa pagkakataong ito, hindi na ito muli pang mabubuhay. Kung wala siyang laban dito kapag ito ay nasa anyong tao, ngayon niya tatapusin ang lahat. Hawak ang isang malaking kahoy sa kanyang kamay. Handa na niyang tapusin ang lahat. Handa na siyang basagin ang estatwa ni Isabel. Ngunit sa pag-angat niya ng kanyang kamay, ay may kung anong pumigil sa kanya. Ma, anong ginagawa mo? Si Ivan. Pinatay niya ang daddy mo, Ivan. Pinatay ng estatwa niya ng daddy mo. Napasubsob na ito sa dibdib ng anak sa kaiiyak. Tigalgal si Ivan sa sinabi ng ina. Hindi siya makapaniwalang magagawa ni Isabel iyon. Ngunit bakit niya nagawa iyon? Ano ang kanyang dahilan? Hindi niya sinaktan si Ami na magkaharap sila. Ano ang ginawa ng kanyang ama para patayin ito? Tama nga kaya ang kanyang hinala na kasapuat nga nito ang mga pumatay kay Kuya Marco niya. Kailangang malaman niya ang buong katotohanan.
Pero paano yung matatanggap na ang babaeng minamahal ay siya rin pumatay sa kanyang ama? Isang tanong na hindi niya mahanapan ng kasagutan.